Hello po, ako po si Jericho Aquino na mas kilala ninyo sa pangalang Kuya Popo. May asawa at isang anak. Noon hindi ko pa kilala si Jesus. Napakagulo ng buhay ko at nasa akin ang lahat ng bisyo. Binata pa lang ako hanggang sa makapag-asawa at magkaanak. Ang mga bisyo ko ay alak, babae, sugal, sabu at sigarilyo. Sa madaling salita, walang direksyon ng buhay. Nang makapag-asawa na ako at magkaanak, nakapagtrabaho ako sa Qatar ng halos 10 taon hanggang sa mapatapos namin ang anak namin sa pag-aaral. Pag-uwi ko ng Pilipinas ay hindi nagtagal ay nagbalik lahat ng bisyo ko, lalo na sa droga. Muli na namang nagulo ang buhay ko at nabenta ang mga naipundar ko sa pagtatrabaho ko sa Qatar. Naging mainitin na ang ulo ko at dumating sa punto na nag-aaway na kami ng asawa ko. Minsan, nag-aaway kami at pinalayas ako. Hindi ko matanggap ang paghihiwalay namin. Kaya para makuha ko ang atensyon nila ay sinimulan kong saktan ng aking sarili sa pagpaso ng sigarilyo sa dibdib ko na puno ng paso ang aking dibdib. Hanggang sa di kalaunan ay sinaksak ko ng 5 beses ang sarili ko sa dibdib. Dahilan para ako ay maospital ng 7 araw. Ang hindi ko talaga matanggap ay hindi ako binisita ng asawa ko at ng anak ko o ng sino man sa mga kapatid ko. Wala akong pambayad sa ospital kaya tinulungan ako ng gobyerno at nakalabas ako ng ospital nang walang binabayaran. Sinubok kong umuwi sa asawa ko, ngunit hindi ako tinanggap. Sinubukan ko rin umuwi sa kapatid ko, ngunit hindi rin ako tinanggap. Kaya nagpasya ako na pumunta dito sa Magalang. At pagdating ko dito sa Magalang, December 2 ng hapon, ay sakto naman na mag-attend ng worship celebration ang mga pinsan ko at ako ay dali-daling sumama dito sa God's Beloved Church. Dito ko na nakilala ang Panginoon. John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita ko ang napakarami kong nagawang kasalanan. Ikinalungkot ko ng lubos ang lahat ng nagawa kong karumihan at pinagsisihan ko lahat ng ito. Tinanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula noon ay patuloy na ako lumapit sa Panginoon. Sumama na ako sa cell group at nakibahagi sa discipleship training sa life class, sa SOL1, sa SOL2 at sa SOL3. At ngayon ay sa SOL4. Nakapag-encounter na rin po ako. Kamangha-mangha ang mga binago sa akin ng Panginoon. Dati, ang lahat ng gates ay nasa akin. Ngayon, wala na kahit isa. Salamat sa Panginoon, noong December 8, Family Day ng GBC, pinuntahan ako ng asawa ko dito sa Hope Center. At mula noon ay madalas na kami nagkikita kahit nanggagaling pa siya sa Quezon City. Ang asawa ko ay pinapasila na ako dito. Ang dating itinakwil ng asawa, ngayon ay asawa ko pa ang nagpupunta dito sa akin sa Magalang. Ang anak ko ay magpapaabot pa lang ng mensahe sa akin sa pamamagitan ng aking asawa. Ako ay naniniwala na kami ay magkikita rin ng aking anak. Sabi nga sa Malakias, chapter 4, verse 6, ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at ng anak, upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang inyong bayan. Ngayon po ay nakikibahagi na ako sa Andy Prayer Chain at napuspos ako ng pagpapala at biyaya mula na nakibahagi ako dito. Ngayon po ay may trabaho na ako at ang asawa ko na po ang nagnanais na pasyalan ako dito ng mas madalas. May mga oras na dumarating pa rin sa akin ang tukso at pagsubok. Kaya hindi ko kinakalimutan ang verse na Efeso chapter 6 verse 11. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang labanan ang lahat ng lalang ng dyablo. Muli, ako po si Jericho Aquino, dating drug dependent, ngayon ay kay Lord dependent. Wala nang bisyo, may asawa, may anak, may trabaho, matuwid ang buhay, at patuloy pang hinuhubog ng Panginoon. At excited na po ako sa mga susunod pang pagbabago at pagpapala na ibibigay sa akin ng Panginoon. To God be the glory.